Okay, and then let's proceed to our lesson. So itutuloy po natin yung ating pag-aaral regarding sa abiding in the word of the Lord, and then mag-umpisa tayo sa part 2. Okay, so let me just okay. Now, welcome again mga kapatid sa ating pag-aaral na muli, at sabi ko nga, we are now in our discipleship training, at tulad ng ating ginagawa lagi, we always start understanding kung ano ba yung ating tinutumbok o gusto nating matapos na training, no? At meron tayong 4 na module na pinag-aaralan po natin. At dito sa mga modules na ito ay we hope and pray na kapag natapos po natin itong mga modules na ito, it will really give us a proper understanding how is it really to become a true disciple of the Lord. Okay, sa module number 1, sabi nga natin ang ating pinag-aaralan ay yung pursuing Christ. We want to pursue the Lord. At napaka-importante for us to understand itong mga 6 na lesson dito na nakapaloob dito sa pursuing Christ, yung the gospel, repentance and faith, assurance of our salvation, tapos abiding in the word part 1, abiding in the word part 2, at ang prayer. Sa module 2 naman, ang ating pong tatalakayin ay yung loving God, at ang mga 6 na mga lesson na nakapaloob po dito sa module 2 is about attributes of God part 2, and then delighting in God, obeying Jesus, overcoming temptation, and walking by the Spirit. Sa module number 3, ang ating lesson is about cultivating godliness, at ang mga nakapaloob ng mga topics patungkol dito sa lesson na ito sa module 3 is about practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility and forgiveness. At ang pinakahuling module natin ay yung making disciples, at ang nakapaloob ng mga lesson dito is yung fasting, spiritual gifts, evangelism, the cause of discipleship, disciples, making disciples, saka catching a world vision. Okay? Now, sa ating pong module 1, yung ating pong tinatapos about pursuing Christ, so far, ito na po yung mga natapos natin out of the 6 lessons na ating pong gustong matapos dito sa module 1 regarding pursuing Christ. Natapos na natin yung the gospel. I hope and I pray na press pa sa atin what is the gospel is all about. And then we talk about repentance and faith. And then natapos na rin natin yung assurance of salvation. And then last time, bago tayo nagtapos last week, natapos na natin yung abiding in the word part 1. At nandito na po tayo sa part 2 ng abiding in the word. And I hope and I pray na we are able to finish this today, no? So that by next week we will able to move dun sa another lesson about prayer. Okay? Now, in our sessions on abiding in the word, dun sa ating mga previous lesson na ating pong tinalakay, magmula nung ating inumpisahan itong lesson about abiding the word, meron tayong pinag-aralan na 5 different ways on how we can able to receive the word of the Lord, no? Sabi nga natin, when we talk about abiding in the word of the Lord, it is, ang ibig sabihin nun is continuously hearing the word of the Lord with the intention of obeying and applying it in our lives. So, but how do we receive the word of the Lord? May 5 pamamaraan tayong pinag-aaralan dito sa abiding in the word. Ito yung tinatawag nating hearing, or hearing the word of the Lord, and then reading the word of the Lord, and then studying, memorizing, and meditating. So dito sa ating mga pinag-aaralan, dito sa hear, read, study, memorize, and meditate, natapos na po natin yung hearing God's word noong June 21, no? At sabi nga natin, and then sa noong June 28, natakil na din po natin at natapos natin yung reading God's word. And then noong August 2, natapos din natin yung studying God's word, no? At sabi nga natin, nagbigay tayo ng mga
last time nung halimbawa on how is it really to study God's words, no? At I hope very press pa sa atin yung example na ibinigay ko sa inyo. At sabi ko nga, ang challenge natin dito is yung patuloy natin mag-practicein yung ating pong napag-aralan, especially yung Bible study, di ba? Yung bawat letter ng Bible study, meron yung mga bagay na dapat natin tandaan para ito ay makatulong sa atin kapag tayo nag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. At ito ay makakatulong sa atin, hindi lang sa mga devotion natin, kundi kapag tayo nagtuturo po ng salita ng ating Panginoon. So today, ang itatakil po natin yung memorize at yung kung I hope na kung may oras pa tayo, we will try to talk also how is it really to meditate the word of the Lord. Okay, so let's begin now. Okay, so abiding in the word part 2. Now in our previous session, sabi nga natin, no, so nasa abiding part 2, abiding the word part 2 na tayo. At dun sa ating mga previous session, dun sa abiding in the word part 1, we explore the ideas of hearing, reading, and studying God's words. No? Natawis natin yung paano ba tayo na nakikinig sa salita ng Panginoon, at the same time, how important it is na hindi lang tayo nakikinig, kundi we know how to read also the Bible by ourselves. No? Hindi lang po tayo nagre-rely sa mga nagtuturo sa atin at nakikinig tayo sa mga nagtuturo, sa mga nagpipreach sa salita ng Panginoon. Pero as we hear the word of the Lord, nararapat din na magkaroon tayo ng pagkakataon to, sabi nga natin, to read it by ourselves. No? Magkaroon tayo ng time na tayo mismo ang nagsasaliksik, tayo ang mismo ang nagbabasa ng salita ng Panginoon. And as we read the word of the Lord, ang intensyon natin is to study the word of God. No? At sabi nga natin, hindi lang tayo nagbabasa, but then ang kaya tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon ay ito'y pinag-aaralan na natin, at kapag ito'y pinag-aaralan natin, gusto natin maintindihan ano ba yung ibig sabihin ng mga salita ito ng Panginoon upang ito ay ma-apply natin sa ating mga buhay. So in this session, sa ating part 2 ng Abiding the Word, we are going to continue to discuss how we can enrich our lives with God's Word by memorizing it and meditating it. So dito sa part 2 ng Abiding the Word, titingnan natin how we are able still to continue to enrich our lives sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, at kung paano, how we are called to memorize. No? Pag titingnan natin, ano ba ang benefit? Ano ba ang kahalagahan? Bakit nagme-memorize tayo ng mga verses? At the same time, pag-aaralan din natin how is it really to meditate the word of the Lord. Bakit tayo, paano ba tayo nagme-meditate? Ano ang kaibahan nito kapag yung mga, di ba, may mga yoga, di ba, nagme-meditate sila. No, so when we talk about meditating on the word of the Lord, how is it really to meditate on the word of God? So dito sa part 2, yan po yung ating pag-aaralan. Okay? Now, memorizing God's word. Dito muna tayo sa memorizing God's word. Now, why we memorize God's word? Napakagandang tanungin natin, bakit ba tayo nagme-memorize ng salita ng Panginoon, no? At sabi nga natin, I hope sa tagal na natin bilang mga Kristiyano, marami na tayo mga memory verse, at ito mga memory verse na ito ay nakakatulong sa atin, sabi nga natin, no? At merong mga verses na parang life verses natin, no? Pag sinabi nating life verses, ito yung very memorable sa ating mga verses na parang nakatulong sa atin somehow sa ating buhay. Kaya may mga pagkakataon na kapag sinabi natin ano ba yung life verse mo, no? Ito yung mga verses na somehow tumanim sa ating mga puso, especially naging buhay ito sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, at ito ay naging memorable sa atin, no, Lord? So why we memorize God's word? Napakagandang tanong mga kapatid, no? Bakit ba nagme-memorize tayo ng salita ng Panginoon? So one of the reason bakit tayo nagme-memorize ng salita ng Panginoon is that we will be able to share the gospel with unbelievers when we don't have a Bible. So paano kung wala tayong Biblia, no?
It's okay kung lagi natin dalang ating Bible, napakaimportante na kung madadala natin. But then paano kung hindi natin dala-dala ang Bible? Or for example, nasa cellphone ninyo or nasa gadget ninyo. But then napakaganda rin naman na kapag tayong walang means for us to bring our Bible, napaka-importante na we are able to memorize certain passages in the Bible na makakatulong sa atin para i-share yung gospel sa mga nangangailangan noon. At napaka-importante, sabi nga natin na we are able to memorize them. Ito ay nakakabisado natin, na i-recite natin with our lips so that kapag may mga pagkakataon na kapag tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang makapag-share ng ebanghelyo sa mga taong nangangailangan noon, lalo na sa mga hindi mananampalataya, ay madali natin pong ma-share yung gospel sa kanila, yung word of the Lord, is because kabisado na natin, no? Ano ba yung mga dapat nating bigyan ng kabisaduhin, yung mga bagay na dapat nating bigyan ng memorization? Siguro yung mga number one, siguro isa sa mga dapat nating i-memorize yung mga bagay na makakatulong sa atin how to share the gospel to the people, no? Especially yung John 3:16, di ba? Alam na natin yon, na memorize na natin yan. So bukod sa John 3:16, siguro lagyan natin ng ibang mga memory verse pa na makakatulong sa atin ma-share natin si Jesus sa mga nangangailangan noon. At the same time, yung mga bagay na pwede nating din i-memorize na makakatulong sa atin para ito ay ibahagi natin sa ating mga kakilala at sa mga nangangailangan ng salita ng ating Panginoon, no? Kaya napakaganda rin yung meron tayong memory verses. Kaya nga dito sa ating lesson, 'di ba, sa ating training, kada end ng training natin sa inyong manual, merong mga memory verse diyan na dapat binibigyan natin ng pansin, no? Na ito yung mga assignment natin na kapag nakakatapos tayo ng mga lesson dito sa ating training, dun sa inyong manual, merong mga memory verse na dapat natin i-memorize. Okay? So isa sa mga blessing kapag bakit tayo nagme-memorize is because we are able to share the gospel with unbelievers when we don't have a Bible. Kapag hindi natin dala yung Bible, ay madali natin po ma-share pa rin yung salita ng ating Panginoon. Another reason why we memorize God's word is that we will be able to encourage and counsel believers at any time. So hindi lang sa unbelievers, kundi pati na rin sa atin, no? Many times sa ating pong buhay dumadaan tayo sa mga matinding mga pagsubok, kalungkutan, mga kapighatian, at napaka-importante na somehow yung ating memorize yung ating memory verse ay pwede nating yun ay hindi lang para sa ibang tao kundi pati na rin sa atin, no? Kapag tayo may mga memory verses ay ito ay can also be can be speaking unto us, no? Kapag ito'y nire-recite natin, ibig sabihin ito'y pinanghahawakan natin, especially sa mga oras na kailangan natin ang salita ng Panginoon. At hindi lang para sa atin ito, hindi lang po sa mga unbelievers, pero ang ating mga memory verses na ating kinakabisado, ito ay pwede rin nating magamit sa mga kapwa nating mananampalataya. At ang dahilan noon is to encourage and to counsel them at any time, no? Pag sila'y lumapit sa atin at sila ay humingi ng mga payo, mga advices, mga counsel, at somehow sabi ko nga, kung wala tayong Bible o nadala, ay napaka-inam na kapag meron tayong mga memory verses, ito ay pwede nating ibigay sa kanila at pwede nating i-recite so that we are able to encourage and counsel believers at any time. Okay, so napakarami pa pong mga dahilan bakit tayo nagkakaroon o bakit tayo nagme-memorize ng mga verses sa Panginoon. Ito ay hindi lang para gamitin natin sa mga unbelievers kapag in sharing the gospel,
Ito'y pwede nating gamitin para sa atin kapag sa oras ng ating pangailangan at ito ay nagre-remind sa atin ng salita ng Panginoon. At the same time, ito ay para sa mga kapwa nating mananampalataya na kapag sila ay nangangailangan ng encouragement at mga payo at mga advices na nagmumula sa Bible, madali po natin yung gamitin para ito ay magamit natin para sa kanila. At hindi lang po mga memory verses kasi napaka-importante sometimes, no, kung kunyari talagang hirap na tayong mag-memorize, no. For example, for me medyo may edad na ako, habang nagkakaroon tayo ng edad mahirap na tayo mag-memorize, no, o kaya nga yung medyo mga bata pa madali pa talagang magkaroon ng madali silang mag-memorize, pero alam natin na kapag nagkakaedad na mahirap. But then siguro ang napakaganda dito when it comes to memory verses din, although hindi na natin talaga kaya na mag-memorize pa, 'no, especially kung meron tayong hindi tayo gaanong magaling mag-memorize ng mga verses. Siguro ang kailangan lang natin tandaan yung mga passages. Kunyari John 3:16, alam mo kung saan mo hahanapin. Okay, alam mo yung although hindi mo siya kabisado, hindi mo siya mai-recite, pero kung dala mo yung Bible mo at isa sa mga pamamaraan do'n is that you know where to find those verses. Dahil hindi mo nga talaga kayang i-memorize yun, siguro alam mo lang dapat meron kang mga somehow alam mo o memorize mo yung mga verses niya kung saan makikita kunyari sa Matthew, kunyari sa Great Commission, saan mo na makikita ang Great Commission although hindi mo siya ma-recite, alam mo na nasa Matthew 28 verses 18 to 20 nandun yung Great Commission. Kaya madali mo siyang hanapin kaagad sa Bible, no? Kasi kung hindi nga tayo ganun kabihasa sa memory verses, siguro napakaganda yung kabisado man lang natin yung ating mga passages, yung kung saan libro, anong chapter at anong verse para madali nating hanapin sa Bible kapag nangangailangan tayo ng mga salita ng Panginoon na pwede nating magamit sa tao na nangangailangan noon. Okay? Now, let's proceed na po sa ating lesson today. Now, memorizing God's words. Okay, so read the following scripture. Bibigyan tayo ng mga 4 na mga verses dito, mga kapatid. At sabi dito, basahin daw natin itong mga scriptures na ito at i-record na natin, isulat natin. Ano ba ang mga nakapaloob dito? Bakit napakahalaga na magkaroon tayo ng mga memory verses o yung benefit that accompany memorizing scripture. Ano ba ang kahalagahan kapag tayo ay nagkakaroon ng marunong tayo mag-memorize ng mga scripture? So dito sa mga verses na ito, makikita natin, may mga binigay dito sa ating manual, mga kapatid, na dahilan bakit kailangan nating kahalagahan ng memorizing the scripture. Bukod doon sa binigay ko kanina na ito'y pwede nating magamit sa mga unbeliever in sharing the word of the Lord, yung mga memory verses natin, hindi lang sa atin, kundi pati sa mga believers din ang nangangailangan noon. But at the same time, dito sa mga verses na ito na makikita natin, binigyan din tayo ng mga dahilan o mga benefits or blessing na kaakibat kapag tayo ay nagme-memorize ng mga scripture sa Bible. Okay? So 2 Corinthians 3:18, Psalm 119 verses 9 tsaka verse 11, and then Psalm 119 verse 97 tsaka Proverbs 22 verses 17 to 19. Okay? Now, let's proceed to the first one, yung 2 Corinthians 3:18. Okay, tingnan natin. So sa 2 Corinthians 3:18, ang sabi dito, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Okay, so dito, anong makikita nating benefits ng memorizing scripture based on this passage sa 2 Corinthians 3:18? Ano ba ang makikita nating kahalagahan itong verse na ito, 2 Corinthians 3:18, patungkol sa
kahalagahan or yung benefit ng na nakaakibat o kasama sa memorizing the scripture. Ano ba ang dahilan based on this passage, bakit tayo ano yung blessing why we are called to memorize scripture from this passage? Sa inyo, ano ba ang sagot niyo dito? Benefits that accompany memorizing the scripture sa 2 Corinthians 3:18. Pastor, Okay. ano po dito is yung unti-unting bumabago, ang Yes. bumabago sa atin hanggang sa tayo maging katulad niya. Okay. Yeah. Okay, so that's true, no? Sabi nga natin, yung transform. So I agree with Sister Maylene, okay, na ang ating pun dito is that sabi nga natin, ang sagot natin diyan, we are transformed into the image of Christ, no? Sabi nga dito ni Paul, no, kapag tayo ay marunong na yung mag-memorize, hindi lang mag-memorize kundi patuloy natin ito binabasa, no, lalo tigit sa lahat kapag ito ay dala-dala natin, name-memorize natin, nare-recite natin, no? At kapag ito ay sabi nga natin, ito ay nakakatulong sa atin, no, sa ating pagbabago. We are being transformed into the image of Christ with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So I believe na napaka-importante na sabi dito ni Paul sa 2 Corinthians 3:18 na we need to reflect Christ into our lives, no, na and sabi doon that we are to reflect the glory of Christ, no. We are able to reflect the glory of the Lord with unveiled faces, hindi yung parang hindi nakikita sa ating mga buhay o sa ating pamumuhay yung kadakilaan ng ating Panginoon, at nakakatulong sa atin for us to reflect the glory of the Lord is when we continuously not only abide in the Word by memorizing the Word of God, no? But at the same time, sabi nga natin, ito ay nakakapag-transform sa atin into the image of Christ with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Okay, so kung matatandaan ninyo, no, itong sinasabi dito ni Paul sa 2 Corinthians, may patungkol ito kay Moses in those days, no? Di ba alam natin nung si Moses, he spent 40 days and 40 nights in the presence of the Lord in sa Mount Sinai, di ba? After nung 40 days and 40 nights niya, di ba, nag-ilaw yung kanyang muka, no? Para bang dahil nasa presensya siya ng Panginoon for how many days, yung glory ni God nagra-radiate sa mukha niya. Kaya nung mga bandang nung siya'y pababa na, no, tinakpan niya yung kanyang muka, no, para kasi yung kanyang muka, yung glory na nagre-reflect sa kanyang muka, no, unti-unti nagfe-fade. It's because sabi nga natin, at ayaw niya makita yon, kaya he put some takip sa kanyang muka para hindi ito makita ng mga Israelita, para at least somehow na hindi makita nagfe-fade yung glory na yon. Pero sa atin, sabi nga ni Paul, we are not like Moses with sabi doon na hindi natin kailangan takpan yung ating mga muka, no? Yung because yung glory ni God, hindi siya yung nag-aano, yung glory ni Lord ay hindi nagpe-fade sa atin, no? And it is being somehow, sabi nga natin, it is being radiated, or it is being manifesting in our lives. It's because we have already the Holy Spirit in us, no? And because of the Holy Spirit residing in us, we are able to radiate the glory of the Lord, no? At sabi nga natin, nakakatulong nga yung when we are able to reflect on the word of the Lord, especially when we are memorizing the word of the scripture, at na-i-recite natin yon, no? Kasi napakaganda nga, sabi ko nga, kung napakarami na yung mga memory verses natin, kahit hindi mo dala yung Bible mo, somehow kung ito ay nire-recite mo lagi, no?
ito ay somehow it reflects, itong word of the Lord is reflecting into our lives, no, at ito ay nakakatulong sa atin for us to be transformed into the image and the likeness of Jesus Christ. Okay, so isang blessing kapag tayo marunong mag-memorize ng mga scripture is that it helps us to be transformed into the image of Christ, no? At kapag lagi ito nating nire-recite, napakagandang bagay po 'yon. Okay? So another thing is that yung Psalm 119 verses 9 to 9 tsaka verse 11. Sabi dito sa Psalm 119 verse 9 at saka sa verse 11, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So dito, sa Psalm 119 verse 9 at saka sa verse 11, ano yung benefit na kasama kapag tayo nagme-memorize ng mga scripture? Ano yung ba ang blessing na makikita natin dito? When we are memorizing the word of the Lord based on this passage. Pastor, ano po tayo sa kasalanan, parang ano po yung tawag dito, yung ano po natin na mali yung mga ganung bagay na ano ba yun? Sige na lang. ano tayo sa kasalanan. Hindi ano ba yun, tama? Nagkakaroon tayo ng katalinuhan para maano natin kung kasalanan ba yun o hindi. Ganun po. Okay, yeah. Thank you, Sister Vilma. Anything else na gusto niyong i-share dito sa verse na ito? Aside from what Sister Vilma na sinabi niya. I have hidden your words in my heart that I might not sin against you. Yeah. So that we might not sin against the Lord. Okay, so yun yung sinabi dito nung psalmist. Okay, so paano daw tayo we can stay pure in our lives, no? By living according to your word, no? Sabi doon, and then I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So one of the blessing of when we know how to memorize the word of the Lord is that it will keep us pure and it will not allow us to sin against the Lord. Kasi tingnan mo kung ang words ng Panginoon hindi lang nasa puso natin, kundi nire-recite mo siya, no? Patuloy mo siyang nire-recite kasi kabisado mo siya eh. So lalo na kapag yung mga verses patungkol sa mga kasalanan o yung verses about many things, no? Kapag ito ay nire-recite natin, ito ay nagpapaalala sa atin lagi, no? Na it guards our heart, no? It will always guards our heart. And somehow dahil yan yung nakatanim sa puso natin, kaya nating i-recite lagi, no? At sabi ko nga, no, it is not important na ang ating word of the Lord hindi na nasa isip lang o nasa mind lang natin, but then dito natin makikita na how important that we cherish the word of the Lord at hindi lang ito parang intellectual na parang kabisado lang natin at na-i-recite, pero why you are able to memorize and recite is because hindi yan galing sa mind mo, kundi ito'y galing sa puso natin. It's because you are you cherish the word of the Lord in your heart, no? You put the word of the Lord in our hearts. That's why you are able to express it with your mouth, no? At sasabi nga natin. So when we are able to do that, somehow it keeps our way pure, no? Yung nare-remind tayo ng salita ng Panginoon kapag nandoon na marunong tayo mag-memorize ng mga scripture at ito ay alam natin, nasa puso natin at ito ay na-recite natin ng ating mga bibig. Somehow ito ay nakakatulong sa atin so that not only for us to be transformed, sabi nga natin kanina, no, do sa 2 Corinthians, natatransform tayo kapag nag-radiate yung salita na yun ng Panginoon sa buhay natin, patuloy na yung natatransform into the image of Christ. But at the same time, it will allow us not to sin against the Lord, no? Yung sabi nga, ito yung nagpapaalala sa atin na kapag nandun tayo sa mga situation na natetempt tayo na magkasala,
somehow yung mga salita ng Panginoon na na-memorize natin, nagre-remind sa atin, no? Ito ay nagpapaalala sa atin na huwag nating gawin ito dahil ito ay ikasasama natin at sabi nga natin, we will disobey God, no? And somehow ito yung blessing when we know how to memorize scripture, no? Yung mga verses, and it will keep our way pure. Ito ay makakatulong sa atin upang makapanatili tayo na tayo ay malinis, walang bahid ng mga karumihan sa Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ang nagpapaalala sa atin upang hindi tayo magkasala sa ating Panginoon Diyos. Okay, so yun yung another benefit of memorizing the scripture, no? Isa yun sa mga blessing din. Okay, let's go to the third passage. Psalm 119 verse 97. Ang sabi dito, "Oh, how I love your law, I meditate on it all day long." Okay? Now here, ano naman ang blessing kapag yung benefits na kasama dito when you are memorizing the scripture based on Psalm 119 verse 97? Anyone? Okay, so here, sabihin natin, one of the benefits din also, aside dun sa kaninang, it makes us to maintain our purity. At the same time, when you know how to cherish the word of the Lord in your heart, it will keep you away of not sinning against the Lord. Hindi lang yon, kundi dito, sa verse 97, sinabi rin dito that we are able to meditate throughout the day. Okay, so ang napaka-importante dito, why you want to memorize verses is because you want to meditate. Mamaya pag-aaralan natin yung ating last lesson natin, di ba? Yung reading, hearing, tapos studying, tapos memorizing, tapos meditating. So mamaya pag-aaralan natin how is it really to meditate the word of the Lord, no? Bakit napaka-importante na mag-meditate tayo throughout the day when it comes to the word of the Lord. Just because in this Psalm 119 verse 97, ang sinabi dito ng psalmist that he know how to meditate on the word of the Lord all day long. So gusto natin ang salita ng Panginoon ay manatili sa atin sa lahat ng oras, no? Kasi it can guard our heart, no? Kapag nagme-meditate tayo ng salita ng Panginoon and you are memorizing, you are reciting the word of the Lord, somehow hindi lang ito nakakatulong sa atin to stay pure and to not to sin against the Lord, but how important it is na ang nilalaman ng ating puso lagi, ng ating isipan, ng ating buhay ay yung salita ng Panginoon. No, ito yung gumagabay sa atin somehow, at ito'y nagpapaalala sa atin somehow na ito ay ating minemeditate throughout the day. No, kaya nga minsan when we talk about our devotion, ano bang essence ng devotion natin? Kaya marami sa atin nagde-devotion tayo lagi sa umpisa bago mag-umpisa ng ating trabaho o sa umpisa ng umaga. Okay? Bakit anong blessing ng kapag tayo ay nagde-devotion sa umaga? Kasi come to think of this, bago tayo gumawa ng mga bagay na ating normal na routine sa buong maghapon, napaka-importante na mag-devotion muna tayo. No, doon sa ating devotion, doon natin hinahayaan na mangusap ang Panginoon sa atin. At doon sa ating mga devotion, no, nangungusap ang Panginoon, and then through our devotion, meron siyang pinapaalala sa atin doon sa verses na ibinigay niya sa atin, na pinag-aralan natin. And somehow, ito ang gagabay sa atin sa buong maghapon. No? Yung verse na yan, hayaan natin ito'y mangusap sa atin sa buong maghapon. Kasi sometimes, ang ating ginagawa kapag nagde-devotion tayo, kunyari 30 minutes ang devotion mo. So, for 30 minutes, you try to study the word, you try to meditate it, you try to somehow also to memorize it. After that 30 minutes, sometimes nawawala na, no? Yung para bang natapos na yung devotion mo for 30 minutes, but you are not meditating on it throughout the day.
Kasi kapag tayo nagde-devotion mga kapatid, ano yung verse na yon na ibinigay sa atin sa umpisa ng araw natin, hayaan natin yung verse na yon ang siyang mangusap sa atin sa buong araw na yon ang binigay ng Panginoon. Titingnan natin na makikita ninyo kapag yung verse na yan ay hinayaan nating mangusap at ito ay maging gabay natin sa buong maghapon, makikita natin yung blessing ni Lord, no? Na somehow itong mga daily devotion natin, kaya tayo nagkakaroon ng daily devotion, hinahayaan natin yung devotion natin na yun, na napag-aralan natin yung verse na yon ay manatili sa atin sa buong maghapon at hayaan natin ito ang gumabay at mangusap sa atin throughout the day. At yun yung ibig sabihin ng one of the benefits din when you know how to memorize the scripture, no? Especially kung ito ay napakagandang verse na ibinigay sa iyo sa umpisa ng araw, na hindi lang na pinag-aralan mo yon, but then if you are able to memorize it, then napakaganda na pagbulay-bulayan sa buong maghapon habang gumagawa ka ng mga gawain mo diyan kay madam. Hinahayaan mo itong mangusap sa iyo, hinahayaan mo pa rin yung salita na yon na mangusap pa rin sa iyo, no, throughout the day. At sabi nga natin, at hinahayaan mo yon na talagang maging gabay at siyang maging makasama mo sa buong maghapon na yon ng iyong buhay, no, sa mga bagay na ginagawa natin. So that is so important for us to do, no? That is also meditating. When you know how to meditate the word of the Lord throughout the day. Okay, then sa Proverbs 22 verses 17 to 19, meron din ditong benefits that accompany memorizing the scripture. Ang sabi dito sa Proverbs 22 verses 17 to 19, pay attention and turn to your ear to the sayings of the wise. Apply your heart to what I teach, for it is pleasing when you keep them in your heart and I have all of them ready on your lips, so that your trust may be in the Lord. I teach you today, even you. Okay, dito naman sa Proverbs 22, ano sa tingin ninyo yung blessing of that comes with memorizing the scripture? Ano po, Pastor? Okay, Yung sige, Stamadi. sabi po dito, yung para po sa akin dito yung apply your heart to what I teach. So kung ano po yung inano sa atin ng Panginoon is i-apply daw po natin sa puso natin. Yeah, true. Yes. So that's very true, no? Here, ang sabi dito, pay attention and turn your ear to the sayings of the wise, no? And then as you pay attention and turn your ear to those sayings, you are to apply it in your heart. For it is pleasing when you keep them, sabi doon, it is pleasing when you keep them in your heart and have all of them ready on your lips. So dito, ganun din yung makikita natin dito, no, sa Psalm 119, no, na yes, you want to add? No, Pastor, this one is it give blessing when we Mhm. keep them in our heart, Mhm. and it will be ready in Mhm. our lips. Yeah. So ganun din yung sinasabi natin kanina sa Psalm 119, no, na I have hidden your word into my heart, di ba, sabi nung psalmist. Ganun din naman dito sa Proverbs. Sabi ni Solomon that he also keep the word of the Lord in his heart and have it all them ready on my lips. So as you keep them in your heart, you are also ready to recite it, no? Kaya nga yung memorize natin yon. When you memorize the word of the Lord, sabi nga hindi yun nasa mind lang ninyo. When you memorize, you are memorizing it in your heart, no? Kaya napakaganda yung when you memorize, you are able to memorize it in your heart, not in your mind. Kasi pag in our minds lang, kabisado mo lang siya pero hindi mo siya talaga na-apply, hindi mo siya talaga kaya nga dito apply it in your heart what I teach, no? So ibig sabihin, when you memorize a certain verse, hindi lang ito parang intellectual na nare-recite mo. Okay, pero ito ay parang nare-recite mo siya dahil ito'y itinanim mo na sa puso mo.
At dahil tinanim mo yan, in-apply mo yan sa puso mo, ibig sabihin, nangyayari na yan sa buhay mo. Kaya madali mo na siyang isambitin ng iyong mga labi. Kaya when you memorize and recite verses, ito hindi nanggagaling sa intellectual, kundi ito'y galing mismo sa puso natin. And that's very important, no? Napaka-importante po yan. Kaya kung makikita natin yung sagot dito, our faith will be strengthened, no? Kaya nga, kapag marunong natin itanim ang salita ng Panginoon sa ating puso at ito ay nai-recite natin sa ng ating mga labi, ang sabi doon, so that your trust may be in the Lord. So yung trust dito ay may patungkol sa ating pananalig, sa ating pananampalataya. When our faith will continuously be strengthened, no? And that faith will lead us to trust the Lord more, no? At napaka-importante po 'yon. Kaya kapag marunong tayong mag-meditate, kapag marunong tayong mag-memorize ng scripture, ito'y nanggagaling sa ating mga puso at ito ay parang sabi nga natin nasa sambit ng ating mga labi. Ito ay papalakas ng ating pananalig sa ating Panginoon at ito ay nakakatulong sa atin upang patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos patungkol sa kanyang mga salita. Kaya napaka-importante yung we need to pay attention, no? And we need to hear to what we are being taught, no? Yung kapag tayo itinuturuan, kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon, at ang lahat ng mga yan, sabi nga natin, especially in your devotion, sabi ko nga, you keep them in your heart and you are also ready to recite them or sabi nga natin to speak it in with your mouth, no, and ready in your lips. At yun napaka-importante when you know how to memorize the word of the Lord. Okay. Okay, so Butsan sa akin, Daddy. okay. Now, many people complain that they are just not able to memorize God's word. So meron dito mga nagsasabi na, okay, kanina nakita natin yung mga benefits kapag marunong tayo mag-memorize ng salita ng Panginoon. Ano nagagawa noon sa ating buhay? Hindi lang we can share the word of the Lord. Kapag wala tayong Bible, we can really speak it for ourselves in time of need. At the same time, we can use it to encourage people, encourage believers in Christ. But at the same time, nakita natin sa mga verses na yon, kagandahan, it can transform our lives, it can make us pure continuously. Sabi doon, it can help us not to sin against the Lord, no? It can strengthen our faith. So yun yung mga blessing ng when we know how to memorize the word of the Lord and when you are able to meditate on it throughout the day. Now, dito, meron naman nagsasabi na yes, sometimes ang hirap natin, no? Sometimes we have all the reason, meron tayong mga reason bakit hindi tayo makapag-memorize, no? Many people complain that they are not able to memorize the word of the Lord, no? Na hindi sila ganun ka comfortable when it comes to memorizing the word of the Lord. Pero they feel that their minds just do not have that capacity. Yung para bang ang tingin nila sa sarili nila, they are not gifted or they are not mahina sila sa mga memory, or that's why they cannot memorize the word of the Lord. But then, tingnan niyo po ito, no? Just to challenge us all. But they were able to memorize their address, no? Come to think of that, no? Pero pag tanungin mo yung address mo sa Pilipinas, alam mo siya, na-memorize mo naman siya. Okay, yung phone number mo, but kabisado mo, yung name of your family members, kaya mong bigkasin. Alam mo sila, yung birth date, yung social security number, yung route to take to work, ano ba yung daan papunta sa ating trabaho. Okay, so but kabisado mo siya, but alam mo siya, no? So it means to say, the truth is that if we apply ourselves,
we can all commit God's words to memory. So kung ito kaya nating i-memorize itong mga ito, then how is it also possible for us to apply it when it comes to the word of the Lord, no? So kung kaya nating mag-memorize itong mga bagay na ito, nakabisado natin siya, so bakit hindi natin ito magawa pagdating sa salita ng Panginoon? So ibig sabihin, wala tayo talaga sometimes para bang ang dahilan natin is just not to commit ourselves, pero kung talaga na naisin at gugustuhin natin, kaya natin talaga mag-memorize ng mga word of the Lord. Okay? So hindi naman sinasabi ng lesson natin yung buong Bible ang i-memorize natin from Genesis down to Revelation. But these are, sabi ko nga, mga memory verses na pwedeng na kailangan lang natin i-memorize, is yung mga katulong sa inyo in your everyday life, no? Yung mga memory verses na ganyan, yung mga memory verses na kung ikaw ay very gifted ka in evangelism, in sharing the word of the Lord, then siguro ang napakaganda dahil yun yung gift mo, then mag-memorize ka ng mga verses na makakatulong sa iyo in evangelism or yung mga in sharing the word of the Lord. So hindi naman ibig sabihin napakaraming kailangan ng mga memory verses na gawin mo. Kasi mahirap nga talagang i-memorize ang napakaraming verses, no? But then siguro piliin mo lang diyan yung mga makakatulong sa iyo. Kaya nga yung parang tingin mo na magiging parang magiging encouragement din sa iyo, no? Yung tumanim sa mga puso't isipan natin itong mga verses na ito. Siguro ito yung mga verses na talagang kailangan nating i-memorize, no? At yung makakatulong sa atin, sa ating pananampalataya, sa ibang tao, sa mga ibang mga kapatiran. Then I believe na hindi naman kailangan napakarami. But then sabi ko nga, kung nga yung John 3:16, kabisado natin, di ba? Yung Great Commission, di ba? Kabisado natin yung mga ganung verses na yon. So yung mga mahalagang verses lang na tingin natin na makakatulong sa atin, hindi lang para sa atin, sa ibang tao at sa mga taong nangangailangan yon. So pwede natin naman piliin lang yung i-memorize natin. Hindi ibig sabihin na napakarami talaga. Okay? Now, let's suppose, sabi nga dito yung challenge dun sa nilagay ko lang dito sa ating screen yan sa manual ninyo. Ang sabi, let's suppose a wealthy billionaire agreed to pay you $1,000 for every verse you memorize in the next week. Okay, for example, merong isang mayamang bilyonaryo, okay, sabi niya, okay, for 1 week, mag-memorize ka ng verse mo, kada verse bibigyan ka ng $1,000. Kaya mo kaya? Ay siguro tingin ko hindi lang isa ma-memorize mo. Kakayanin. Baka yung Ang daming verse, Pastor. marami siguro yan. Come to think, 1,000 kada verse na i-recite mo, ay sigurado napakarami. So ibig sabihin, kaya natin, di ba? How do you think you would do? Ibig sabihin, kaya mo siya. Now, do you suppose your ability to memorize scripture might just improve a little with that motivation? Ganun din, no? Kung surely if money can motivate us, no? Bakit makakapag-motivate sa atin na mag-memorize? It's because yung money, no? Yun yung makakapag-motivate sa atin na mag-memory verse. But then, sabi dito, surely if money can motivate us, the spiritual good of our souls and others should motivate us even more. So, yung come to think, itong mga memory verses na ito, kung makakatulong ito sa mga tao na nangangailangan noon, lalo higit sa lahat, no? It can motivate us. It is more than money, sabi nga natin, no? At mga others that should motivate us even more, no? Yung kapag nakakakita ka ng mga tao na hindi paligtas, it can motivate us more to share to them the word of the Lord, no? Kaya nga sabi doon, hindi lang ito dahil pera that we are motivated to memorize the scripture, but sabi nga natin, we are more than motivated kapag pag makikita natin yung resulta ng mga memory verses na yan, kapag ito ay na-share natin sa mga nangangailangan noon,
ito ang nakakapag-motivate sa atin, no? Nakakapag-encourage sa atin kapag nakikita natin yung mga magiging resulta nung mangyayari sa mga taong ito. Come to think of that na ito, out of your memory verses, merong naligtas, merong tumanggap sa Panginoon. Then sabi nga sa salita ng Panginoon, one soul, the whole heaven, the angels in heaven are rejoicing, no? So ibig sabihin talagang sabi nga natin, kung gano'n na isang kaluluwa lang nagre-rejoice ang kingdom of heaven, then we are also motivated, no? And that gives us the motivation to continue to memorize the scripture. Kasi we know that when we know how to memorize the word of the Lord, hindi lang ang magbe-benefit dito ang tao, ang ibang tao, kundi ikaw mismo eh. May mga oras na talagang manghihina ka sa mananampalataya mo, meron kang magdadaanan ng mga pasakit sa buhay, but then kapag marami kang mga verses sa Bible na alam mo at ito itinago mo at you cherish it in your heart at kaya mong i-memorize, i-recite ng inyong mga labi, ito ay makakatulong sa atin, no? Ito ay makaka-motivate sa atin higit sa lahat. So hindi lang sa tao kundi pati na rin sa atin. Okay? So ibig sabihin kapag merong kaya natin talaga kung tutuusin eh. Wala tayong dahilan na hindi natin kaya mag-memorize, no? Kasi kapag merong ganyan, sabi nga na magbabayad sa atin na kada memory verse na marirecite natin, ba't natin kakayanin, no? It's because alam natin may kakayahan din tayo to do that. Okay? So how do we memorize God's word? Ano? Paano ba tayo magme-memorize ng word of the Lord? Okay? Binigyan tayo dun sa manual natin. Sabi dito, choose a text as you are working through this discipleship training. Di ba sa ating discipleship training, kapag nakakatapos tayo ng kada lesson, merong binibigay dyan na memory verse, no? Assignment ninyo yun. Kaya dapat na memorize ninyo yung mga assignment na yun. Wag nating kaligtaan. So, ilan na yung natapos natin? We talk about yung gospel, okay, di ba? Meron tayong assurance of salvation, tapos repentance and faith. Doon sa tatlong lesson na yon, tapos yung abiding in the word 1, part 1. So, 4 na yung lesson na natapos natin sa ating training. At doon sa 4 na lesson na yan, at the end of the lesson, merong mga memory verses doon. So, 4 dapat yon. So, I hope na na-memorize po natin yung 4 na yon, no? So, kung hindi pa, take note of yung mga verses na yon doon sa ating pong manual. Ito'y makakatulong sa inyo to have that as our memory verse. Okay? So, dito, sabi dito, you will have assigned verses in the scripture taken from various verses in the Bible. Later, you may want to memorize a paragraph, no? Pwedeng paragraph, pwedeng chapter, or the whole book of the Bible. Straight through both approaches have wonderful benefits. So, kung kaya mong per chapter, no? 'Di ba yung Psalm, 'di ba? May mga iba is buong Psalm kaya niyang i-recite eh, no? Yung buong hindi lang isang verse, no? Psalm 23 Oo, Pastor. Psalm 23, di ba? Isang chapter kaya eh. So kung yun ay kaya mo din, hindi, but why you settle for one verse only? So you can, if you memorize yung buong chapter, kung makakatulong sa iyo yung buong libro na yon straight through, and lahat ng ito ay have wonderful benefits. So you can just choose the text which one you are so comfortable to memorize. It can be isang verse lang o 2 verses na makakatulong sa iyo, na somehow na nag-impact sa iyo sa buhay mo, then you can make it as one of your memory verses na gusto mong i-memorize. Okay? Then write out the verse on a piece of paper on an index card. Read the verse out loud several times until you can repeat it without looking at it. So, ganun tayo mag-memory verse, no? Di ba kapag tayo ay nag-aaral noon, nung nag-aaral tayo at may exam, di ba ganyan ang ginagawa natin? Nagme-memorize tayo, and then kapag nag-memorize, sinusulat natin, no? You write it on a piece of paper, no? Or an index card, and then after you write that, basahin lang lagi, basahin ninyo, basahin ang basahin continuously. Kasi kada babasa mo, pag binasa mo ng binasa yung sinulat mo sa papel na yon, makakabisado mo yan unti-unti eh.
hangga't matapos mo siya at talagang kaya mo nang i-recite, no? Type out the verse and see if you can type it out perfectly. It usually takes about 100 repetitions. Sabi dito nung manual natin, 100 repetition before you really get a verse down solid. 100 times you are able to, if you continuously read it 100 times, I believe there's a good possibility that you are able to memorize the verse. No, come to think 100 times. No, so matagal talaga. No, so it means it takes time talaga to really memorize verses. But then ito yung mga somehow na makakatulong sa atin. Write it down in a paper and then you can read it continuously. Then as you read it continuously, tatanim sa atin yung mga words na yon, kaya madali na nating i-recite kaagad, no? Kaya madali na siyang sabihin natin i-recite ng ating mga bibig. Okay? You might type up your verse and use it as a wallpaper on your computer or smartphone. Okay? So pwede rin nating gawin yun, i-type sa yung verse na yon, gawin nating parang ipaskil natin sa lagi nating nakikita. You might write it your verse on your bathroom or bathroom mirror, or write down in the first letter of each word on the verse on the card. You could also pin your verse in the place where you know you will be each day, like the kitchen sink, so that you can memorize while you do the dishes. Okay, habang gumagawa ka kay madam, no, gusto mong i-memorize yung buong so put that into a small piece of paper na sinulat mo and then stick it where you can see it always. Habang gumagawa ka sa kitchen, no, luluto, no, naghihiwa, then nakikita mo siya. So somehow it gives you the blessing also, not only to meditate on that word the whole day, no, but at the same time you are able to memorize from it. No, so napakaganda itong mga verses na ito. Kaya nga sabi ko nga, no, kung gagawin natin yung sinabi ko sa kanila, yung umpisa ng umaga mo, nag-devotion ka, yung verse na yon ng devotion mo, sulat mo sa papel mo. Sulat mo sa papel. Tapos dalhin mo yan sa trabaho mo, at kunya ikaw ay buong maghapon nakatutok sa monitor mo, stick mo yan doon. Lagi mo siya nakikita, no? At nare-remind ka lagi noon, no? Yung para bang habang gumagawa ka ng gawain mo sa computer mo, nakikita mo yung verse na yun. Yun yung meditating the whole throughout the day, no? Yung hinahayaan mo siyang mangusap. Ikaw naman, kung wala ka sa computer, lagi ka nasa kitchen, no? At doon ka nagwo-work sa amo mo, then put that into writing, stick it to where nakikita mo siya, doon sa table, or naghuhugas ka, stick mo doon. So hindi lang nangungusap sa iyo, na madali mo siyang i-memorize. So throughout that day, sigurado naman yung buong maghapon mo, baka kabisado mo na yon. Kasi binigyan mo siya ng importance. So sa isang araw, magkaroon ka ng isang memory verse, that's more than enough good. That's good enough, no? Hindi naman kailangan napakaraming verses. Siguro sa isang araw yung memory, yung devotion mo na kung ano yung binigay ni Lord sa iyo na araw na yon, hayaan mo na hindi lang i-memorize mo, at i-meditate mo siya buong maghapon. So hinahayaan mo siyang mangusap sa iyo. So hindi lang ito na nakakapag-meditate ka, hinahayaan mo yung salita ng Panginoon na mangusap sa iyo throughout the day, but as you meditate on it, madali mo na siyang ma-memorize, no? Yung mga verses na yan throughout the day. Okay? In all your memorizing, remember that the goal is not to see how many verses you can memorize. Okay? Hindi po ito paramihan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman kailangan na napakarami mong verses, pero ang dami mong nare-recite. Pero ang mahalaga, ang tanong doon, out of those memory verses, ilan doon ang na-apply mo na? So, ang dami mong memory verses pero hindi naman 'yung nakikita sa buhay mo. So, what's the use of it, no, mga kapatid? No? So, ang essence mo kaya ka nagme-memorize is that gusto mong i-apply mo 'yon. Kaya nga 'di ba sabi, I keep it in my heart and then I let my mouth speak it. So, ibig sabihin, ang intention mo kaya ka nagme-memory verses is that you want it to be applied
verse into your life, no? That will lead only to spiritual pride yon, mga kapatid. Yung kaya nga nakakalungkot, ang daming pong mga tao na mga Kristiyano that they can recite so many verses in the Bible, pero so sad naman na talagang hindi naman nakikita yon lahat sa kanilang mga buhay. So ang goal why we memorize the word of the Lord is to store God's word in our heart so that you can commune with God and serve Him throughout the day. Yun nga yung intention yun nga yung essence ng devotion. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, no? Yung application ito. Sa inyong umaga, mag-devotion ka kahit 1 verse lang o 2 verses. Okay? Put that into your heart and then allow it to continue to speak unto you, and that's a way you commune with God and serve Him throughout the day through that verse, no? Sabi nga natin, napakagandang i-practice ninyo ito sa inyong, even pwede ninyong gawin yan sa inyong trabaho, no? Early in the morning, mag-devotion, and then let your devotion speak unto you throughout the day, no? Let it speak to us. And that's the way you commune with God and serve Him throughout the day with that kind of message na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, sabi nga natin, ang aim natin, so hindi na natin to papasadaan itong meditating, wala tayong oras, so we will end on this. So, ang essence why we memorize the word of the Lord is for us to, sabi nga natin, to store the word of the Lord into our hearts, no? Kasi sometimes why you can recite so many verses is because nandun lang sa mind, no? Yung kabisado mo siya sa utak mo pero wala sa puso mo. And that is only spiritual pride. That is intellectual thing only, no? At ayaw natin 'yan. What we want to know is that you are able to recite it. That is coming in your heart is because the goal of why you are able to memorize the word is because you want it to be stored or you want to keep it in your heart so that once the time that you need it, madali mo siyang i-recite, no? Kasi nandun lang yun sa puso natin, hindi sa utak, no? Nandun sa puso at ito ay somehow nagmamanifest na sa buhay natin and it is already being done, no? Sabi nga natin, it is being manifested in our lives, itong mga words na ito na ating na-memorize. Okay, so I hope and I pray that it helps us to understand about memorizing the word of the Lord, ay mga benefit niyan, why we memorize the word of the Lord. And so from here we stop, no? So next meeting we will talk about meditating. How do we meditate the word of the Lord? So from here we will stop, no? Okay, let me just stop our recording and then maybe we can stop share. Okay, so